hapon, class! Magandang hapon po, Binibining Oira! Ako ay si Binibining Oira, inyong magiging pansamantalang guro sa asignaturang ito ng ika-10 baitang Section Sampaguita. Kumusta kayo, class? Okay lang po! Mabuti naman kung ganon. Bilang pagbabalik tanaw sa ating napag-aralan noong nakaraang pagkikita, ano nga ba ang pag-aralan natin noong nakaraang pagkikita? Binibining Serencio, meron ka bang idea kung ano ito? Okay, Binibining Kelly. Ito po ay tungkol sa gramatikang pag-edukasyon. Tama! Ngunit ang ating talakayan nung nakaraang pagkikita ay naudlot. Kaya bago natin ito ipagpapatuloy ay meron akong inihandang panimulang gawain para sa inyo. Gusto nyo ba yon? Opo! Mabuti naman kung ganon. Ipapangkat ko ang klase sa 3 pangkat. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Ang gagawin nyo lamang ay ayusin ang mga letra upang makabuo ng mga salita o di kaya pangalan na may kinalaman sa ating malayang talakayan ngayong hapon. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. Tapos na po ang unang pangkat. Ang pangalawang pangkat at pangatlong pangkat. Pangalawa tayo. Demokratikal. Influencer ka? Idikit ang mga ano. Wala niyo. Walang required ng tulong. Ano yun?
Ngayon, natin pong basahin ang nakapaskil sa harapan. Gramatika, Tagalog, Structure, Modern Tagalog. Meron ba kayong idea sa mga nakapaskil ng salita? Huwag kayong mag-aalala dahil tatalakayin natin ngayong hapon. Noong nakaraang pagkikita ay naudot ang talakayan natin tungkol sa gramatikang pang-edukasyon. Kaya naman ay pagpapatuloy natin ngayong hapon. Maaari niyo bang basahin ang unang bullet? Bilang buod, sinabi niyang ang panahong ito ay matatawag na pagpapalaganap sa mga paaralan ng wikang pambansa ay Tagalog. Sinabi ni Lidia Gonzales na ang panahon na ito ay pagpapalaganap ng wikang Tagalog bilang wikang pambansa sapagkat ito ang panahon ng idiningara ni dating Pangulong Manuel L. Quezon na ang magiging wikang pambansa ay wikang Tagalog. Ang layunin ng tatong aklat na wala ng wikang pambansa, salita ng wikang pambansa at manual ng pambansang wika ay maituro sa mga paaralan. Madaling maunawaan o unawain ang mga aklat na ito sapagkat meron itong layuning pedagogikal o may kinalaman sa larangan ng edukasyon. Maaari niyo bang basahin ang pangalawang bullet? Si Sibilia na may simple ang pagpapaliwanag, may mga pagsasanay at mga larawan ng mga bayani bilang pagkakatid bukod pa sa mga salawikain ay ang pagkapurisa. Humabi siya ng mga salita bagay sa lapit tulad ng siphanay na nangangahulugang isip as hanay. Ang ibig sabihin ng pagkapurista ay purong Tagalog. Nangangahulugan lamang ito na ang akda ni Jose Sibilia na salitikan ng wikang pambansa ay purong Tagalog. Gumamit din siya ng mga salita batay sa lapi. Gaya lamang ng kanyang pamagat sa kanyang aklat na salitikan na ito ay nanggaling sa salita plus titik plus mulaping naging salita. Ngayon, ang pangatlong bullet, maaari bang basahin? Si Santos ang nagpatuloy, halimbawa sa tatlong panahunan ng pagdiwang, ang nagpahayag ng wastong gamit ng gitlit at ang naglinaw sa paggamit ng panlapi bilang aktif at pasibo, batay sa kung ano ang simuno ng pangungusap. Ang binanggit na panahuan ng pandiwa ay tatlong aspeto ng pandiwa. Ito ay aspetong sabay-sabay, Perpektibo, imperpektibo, at kontemplatibo. mahusay. At ang binanggit naman ng wastong gamit ng mga gitling ay kagaya lamang ng paglalagay ng gitling sa pagitan ng dalawang salita na magkaugnay. Halimbawa lamang ay araw-araw, nilalagyan natin ng gitling ito sa pagitan ng dalawang salita na araw-araw. Ngayon, maaari niyo bang basahin ang pang-apat na bullet? Si Lopez naman ang nagpakilala ng mga tunog ng wika, kain sabay ng pagsusuling panlingwistika, pag-ulit ng mga kantig at pagpapahaba ng mga pangungusap sa iba't ibang kaparaanan. Sina Sibilia naman ang nagpalawak sa tinatawag na mga ulali, gitlakit, ulaki, gayon din sa pagpapadalisay ng wika. Meron ba kayong idea ukol sa ulapi, gitlapi at hulapi? Binibining pa meron? Meron ka bang idea tungkol sa ulapi? Ang panlapi po ay isang uri ng panlapi na inilalagay sa unahan ng salita. Mahusay. Bigyan natin si Binibining Pameron ng lamok-lap. Alam niyo ba yun? Ganito lamang, isang lamok, dalawang lamok, at maraming lamok. Sabay-sabay tayo. Isang lamok, dalawang lamok, maraming lamok. Ngayon, sino ang may idea ukol sa ulapi? Binibining Etcho. Ulapi.
Ito po ay nilalagay po sa hulihang bahagi ng isang salita po. Tumpa! Kaya naman bigyan natin si Binibining Encio ng 3 bagsak. 1, 2, sabay-sabay. 1, 2, 3. Ngayon, sino naman ang may idea sa gitlapi? Binibining Mandal? Ang gitlapi po ay ang mga panlaping inilalagay o ipinupwesto sa gitna ng salita. Tama. Kaya bigyan ng masigabong palakpakan si Binibining Mandal. Ang unlapi ay kinakabit sa unahan ng salita. Halimbawa lamang ay panlapig na ma at ang salita na saya. Kapag ikinakabit ito ay nagiging Masaya. mahusay. At sa gitlapi naman ay ikinakabit sa loob ng mga salita. Halimbawa lamang ang panglapi na yung U at M. At ang salitang sayaw, kapag ikinakabit ito ay nagiging Sumaya. mahusay. At ang sa hulapi naman ay kinakabit sa hulihan ng salita. Kagaya naman ng panlapi na an at ang salita na sulat. Kapag ikinakabit ito ay nagiging Sulatan. Magaling at mahusay kayong lahat. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating panghuling paksa, ang kontemporaryo gramatika. Maaari niyo bang basahin ang unang pangungusap? Ito ay mga bagong gramatika na tinatang gawin ng mga kontemporaryong autor at mga mananaliksik sa wika dahil naging kaganap na ang lingwistika sa Pilipinas. Isinama ni Gonzales ang mga sumusunod. Papatuloy lang niyo. Teresita Ramos, Tagalog Structure, 1,971. Teodoro Lanzon, Modern Tagalog, 1,976. Alfonso Santiago, Makabagong Balayang Pilipino, 1,977. Sila ang mga tinagurian niyang kasama sa kontemporaryong panahon sa pag-aaral ng gramatikong Pilipino. Maraming salamat. 3 linguista ang itinalakay ni Gonzales, sina Santiago, Ramos at Lanzon. Ayon sa kanya, 2 dito ang batay sa modelong Amerikano at isa sa modelong Francis. Madaling maunawaan ang modelong Amerikano sapagkat meron itong layuning pedagogikal o may kinalaman sa larangan ng edukasyon. Ngunit naging masilimuot at mahirap unawain ang pag-aaral ni Lanzon sapagkat ito ay nakabatay sa modelong Francis. At ito lamang ay pang-akademya lamang. Napakahalaga ang pagsusuring ginawa ni Ramos, Santiago at Lanzon sapagkat nasa punto na sila ng lingwistika na nagbukas ng bagong landas sa pag-aaral sa gramatika. Kung susuriin natin ang ginawang pag-aaral ni Gonzales sa gramatikang Tagalog ay ipinakita niya ang mga naging ambag at mga pagbabagong naganap mula sa panahon ng Kastila hanggang sa kasalukuyan na naging malaking impluwensya sa mga pag-aaral ng gramatika sa Pilipinas. Bilang paglalahad, napakhalaga ang pagtuon ng pansin sa mga gramatika at struktura ng Pilipino. Meron ba kayong mga katanungan at mga paglilinaw ukol sa 3 kabanata? Wala na po. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Muli, ito ay si Binibining Uwera na nagsasabi
usapin, mahalin natin ang ating wikang Pilipino. Maraming salamat, class. Paalam.